everyone in love listening to hashtag BBF, hashtag blessed, beloved, and favored. Yan, syempre welcome natin lahat ng mga listeners natin ngayon. Dito lang po yan, 98.3 FM Smile Radio. At ngayong gabi, magsama-sama na naman tayo sa isang masayang kwentuhan, kantahan, at syempre, sa tugtugan. Ayan, binabati po natin lahat ng mga tagapakinig po natin, lalo na po dyan sa Lote, Puerto Rivas, kila Nanay Evelyn at Tatay Ed Santiago. Yan, syempre sa iba pang nakikinig sa atin ngayon, good evening po sa inyong lahat. Nandito na naman po tayo sa nag-iisang hashtag nyo, ano man ang status nyo sa buhay. Yan. Yun, no? Do I live in it? So astounding. Love is an ocean, you can drown me. The sweet embrace, the lovely taste, I taste and see. I'm under grace, the place to be. It means I'll never need an umbrella. At syempre, binabati din natin ang mga nakikinig sa atin dyan sa Sacramento, California. Yan. With faith and a life I never known to touch. Ang The Rock Christian Fellowship. Dream of what's the hope in, what's the doubt for? Live At syempre, ngayong special tong gabi na to kasi meron tayong special guest. Yes. At pababatiin natin siya maya-maya lamang. this is living, the life I'm giving to you. At bago po yan, syempre sa lahat po ng gustong makisali sa ating kwentuhan ngayon, text lang po kayo 0907-906-3452 para po sa Smart and 0906-907-1316 para naman po sa Globe. Again, 0907-906-3452 for Smart and 0906-907-1316 for Globe. Yan, para sa lahat yan ng mga pabate, sa inyong mga katanungan, prayer request. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-text na kayo. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living. With you, I made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. At para naman sa mga nakikinig sa labas ng Bataan at hindi maabot ng aming signal, yan. Punta lang po kayo www.ustream.us.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Yan. Live na live po, makikita nyo po ang mga pangyayari. You lead the way, got your eyes beside me. In your love, I'm complete. There's nothing like living with you. This life we created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, changing color all around. All is new in the Savior I have found. This is living now. At syempre, binabati natin ang mga nakikinig sa atin dyan sa Sacramento, California at sa, syempre, sa iba't ibang bansa, sa Arizona, USA, ayan, at sa Ohio. At
yan, nakikita nyo sa inyong mga screen. Yan, totoo po ito. Live na live. So what's the dream of? What's the hope in? What's the job for? To live to no end. This is living. The life I'm giving is a gift. If I'm living, I'm living to get. Ayan, syempre, hindi natin papalampasin ang pagkakataon. Kailangan pabatiin natin ang ating napakaganda at espesyal na bisita fresh from Sacramento, California. Woo! Live na live. Yan. Ako po'y natutuwa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako'y natutuwa kasi dati pinapanood ko lang. Ngayon ako'y kasama niyo na. Yan! Yan. Hello po. Good morning. Good evening. Good evening. Nalilito ako na yung oras ko nandun pa. Yan. Hello po kay... Babatiin ko na po kay Ninong Buboy at kay Ninang Cora ng Salad ng Healthy Cooking Solutions of Sacramento. Sila din po yung head namin sa mission team ng The Rock Christian Fellowship. Yan. Hi! Ninang Cora, Ninong Buboy, I'm here. Saka po yung mga kasama namin sa The Rock Christian Fellowship, especially kay Pastor Belmer. Hi, Pastor. Tapos po yung aming music team, kay Brother Rick, andito na ako. Saka kay Sister Larry, kay Brother Leo, kay Ezra, kay Malu, kay Nora. Yan. Live na live, ha? Live na live. Tapos, kay EJ saka kay Frances. Hi, Frances! I'm here. Si EJ nasa La Union. At saka yung aking gwapong asawa. Yun! Si Edmond. Nandun po sila sa La Union ngayon at ako rin po ay hindi naman nakikidalamhati kasi pag pumunta na siya sa Lord, kasi po yung Nukal family ay kasalukuyang nasa kasi po yung kanilang mother ay sumama na kay Lord yun, kaya siya po ay nasa magandang lugar na. Kaya binabati ko po yung mga Nukal family na nasa Luna, La Union. Yan. Tapos yung kapatid po ni Edmond na si Josie. Hi, Josie. At si Glory Jean na, hindi na Jeanette. Glory Jean and Calvin Ale. Saka yung mga kapatid ko sa Munting Batangas. At saka yung nasa Cebu, nasa Abu Dhabi, si Maribel at saka si Renante. Pacquiao na to, Pacquiao na. Yan. Tapos, yun po mga kasama ko sa CHO na na-meet ko kanina. Hello. Kay dumalaw na po kanina kay Mel Chris, kay Ate Annie, kay Ate Alice, kay Ate Lisa. Hi po, hello. So, yun lang po. Good evening ulit. Nagpapasalamat sa Lord dahil binalik niya ko. Nagkasama-sama po tayo ulit. Ayan, thank you, Nanay Sol. Yan, sobrang gandang greetings naman yan. Live na live daw siya dito. Ayan. And syempre, binabati natin yung mga BBF team. Yan, hello po sa inyo. Kay Ate Gleda Lintapa na nakikinig din sa atin ngayon. And syempre, gusto ko rin pabatiin yung mga kapatid natin na nandito ngayon. Yan. Yan, hello po. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Happy listening po. Hello po, magandang gabi po. Happy listening. Waking up knowing there's a reason. Yan, syempre tuloy-tuloy lang po ang tugtugan at kwentuhan. Dito lang po yan sa hashtag BBF, hashtag blessed, beloved, and favored. Only here on 98.3 FM Smile Radio. Fill my eyes with wonder for every young And for now, here's a song from Israel and New Breed, Still Standing.
it be easy? Why is love so messy? Why is pain a part of us? There are days I feel like nothing ever goes right. Sometimes it just hurts so much. But you're here, you're real. I know I can trust you. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. You're steady my heart. You're steady my heart. I'm not gonna worry. I know that you got me right inside the palm of your hand. Each and every moment, what's good and what gets broken happens just the way you've been. You are here, you're real. I know I can trust you. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. You're steady my heart. You're steady my heart. And I will run to you if I'm refuge in your arms, and I will sing to you 'cause of everything you are. You're steady my heart. You're steady my heart. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. You're steady my heart. You're steady my heart. I'm not gonna worry. I know that you got me right inside the palm of your hand. Ayan, isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat, sa lahat po ng nakikinig sa ating program, #BBS, Blessed, Beloved, and Favored. Dito lang po sa 98.3 FM, Smile Radio. This is Pastor Lynn, nagsasabi po sa inyong lahat, love na love na love na love na love po kayo ng ating Daddy Lord. Amen. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Napaka-buting tunay ng ating Diyos sapagkat muli tayong pinagsama-sama upang makapakinig ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Dahil ako po'y naniniwala na ang sikreto ng buhay na masaya ay una ay yung kilalanin natin ang Panginoon at tayo po ay makinig ng mga katotohanan mula po sa kanyang banal na salita. Ito po si Pastor Raul Luis na nag-iwan po ng kataga sa inyo na kahit kailan hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Pangako niya yon. Hebrews chapter 13 verse 5. God bless you all. Ayan, isang special na gabi po ang araw na ito. Ang gabi na ito isang special dahil kasama po natin ang prinsesa ng Sacramento, California. Ayan, at kanina po narinig niyo po siyang bumati sa inyo. Nag-good evening po kami sa kanyang pinakamamahal na esposo, si Kuya Edmond, na I'm sure nakikinig po ngayon dyan po sa Luna, La Union. Yan, good evening Kuya Edmond, nandito yung iyong prinsesa. At good evening din po sa lahat ng sa buong congregation ng The Rock Christian Fellowship
Fellowship, dyan po sa Sacramento, California, US of A. Ayan. At syempre, gusto ko po mag-good evening sa aking ninang na napakaganda, Ninang Adeling, dyan po sa Bataan Homes, kasama ang kanyang ate, si Ate Annie. Hello! Amen. Bago po tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin muna sumandali. At kung kayo po ay may mga nararamdamang mga sakit o karamdaman sa inyong mga katawan, ipatong niyo po ang inyong kamay at maniwala tayo sa magitan ng makapangyarihan dugo ng Panginoong Hesus na tayo ay pinagaling na. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin pong dinadalangin sa gabi po na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan po ng iyong mga sugat at mga latay, kami po ay pinagaling mo na. Kaya po sa gabing ito, we declare, Lord, by the stripes of Jesus, I plead the blood of Jesus sa lahat po ng mga kapatid, kaibigan, mga nasa hospital, mga nasa bahay, na nakapatong ang kanilang mga kamay sa kanilang karamdaman. Nagdideklara po kami ng kagalingan sa oras po na ito. Nagdideklara po kami ng kumpletong kalakasan, kumpletong kagalingan sa kanila po mga buhay. Salamat, Panginoon, ikaw po ang aming lakas, ikaw po ang aming pag-asa. Dinadalangin po namin ang Luna family, Lord. Patuloy mo po silang i-comfort. Nukal family, Lord. Patuloy mo po silang i-comfort, O God. Patuloy mo po sila bigyan ng lakas at patuloy mong ipadama sa kanila, Panginoon, na mahal mo sila at hindi mo po sila iiwan, lalo na po, Panginoon, sa mga ganito pong sitwasyon ng aming buhay. Salamat po, Lord. Nagtitiwala po kami, Panginoon, na ikaw po ang patuloy nakikilos sa aming mga puso sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So, magandang gabi po. Last week, ang atin pong topic ay ano nga yung topic natin, Pastor? Victorious. You can be no. Yes, si Tatay Ed pala. Okay, last Friday po, ang aming topic ay tungkol sa kay Bartimaeus. What do you want? What do you want? Ano yung gusto mong gawin ko sa'yo? Yun ang topic ni Tatay Ed. Ayan. At ngayon naman po, dahil ngayon ay nasa simula nga po, panimula tayo ng taon, 2017, ang nais po naming dalhin sa inyo, in Christ, you can live in peace. In Christ, you can live in peace. Alam niyo po, maraming tao, they live in fear. Some people trust their money, some seek security in people, some often worry and find it hard to live in peace. Kasi nga po, ang dami-daming kinatatakutan at pinangangambahan at pinag-aalala ng mga tao. Nag-umpisa pa lang ang taon, ang dami-dami ng lungkot, ang dami-dami ng takot na nararamdaman ng mga tao. Ano nga ba ang kulang sa kanila? Why they live in fear? Bakit walang kapayapaan sa kanilang buhay? Money ba? Maybe. Wisdom ba ang nawawala? Maybe. Or sense of belongingness? Security? Protection? Love? Pwede. Pero alam niyo po ba, all this come from one mighty source. Jesus. Kay Jesus lang po matatagpuan ang lahat na hindi natin matatagpuan sa ibang bagay o sa mga tao. Okay. Paano tayo mabubuhay ng may kapayapaan? Bakit tayo makakapamuhay ng may kapayapaan sa kabila ng maraming alalahanin, maraming mga kinakaharap tayong mga problema? Familiar po kayo sa ipo-ipo. Ano po? Kapag ka po ikaw nasagi ng ipo-ipo, tatalsik ka kung saan, paiikot-ikutin ka at kung saan ka mandatangay. Pero kung ikaw po ay nasa center, nasa mismong gitna ng ipo-ipo, hindi ka naman iikot doon, nakahinto ka lang doon sa gitna. Same thing. Alam niyo po ba, sa kabila, in the midst ng napakaraming problema sa buhay, bagyo, o sabihin na natin hurricane, nandyan na lahat, in the midst of it all, si Jesus, payapang nakaupo. And if you sit with Him,
payapa ka din. So make Jesus the center of it all. Kagabi, ang topic po namin sa Grace Talk is yung meron kang new order of things if you are in Christ. Kapag ka ikaw ay na kay Kristo, iba ang buhay mo. Payapa ka, meron kang kakaibang joy kasi na kay Kristo ka. Ano po bang ibig sabihin ng in Christ? In Christ means nanampalataya ka sa Panginoong Heso Kristo na siya'y nabuhay bilang tao dito sa lupa, and then ihinandog niya ang kanyang buhay, nagsakripisyo siya, namatay siya, and then after 3 days, nabuhay siyang maguli para ikaw magkaroon ng buhay na ganap at kasya siya magkaroon ng buhay na walang hanggan. And when you do that, kung ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesus, you are automatically in Christ. And Christ is in you. Yung po bang katotohanan na nakapaloob ka sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, at yung Jesus mismo ay nakaupo sa puso, sa trono ng iyong puso. At when you are in Christ, you can live in peace. Hindi ngayon, hindi bukas lamang, forever. Okay, ngayon gusto ko pong dalhin sa inyo ang 3 bagay, at alam ko tutulungan ako ng aking 2 kasama, si Pastor Raul at saka si Ate Sol. 3 puntos lang po ang gusto naming dalhin ngayong gabi. In Christ, sabi ko dito, in Christ, you can live in peace. Because, number 1, you can be assured of His forgiveness. Sabi sa Ephesians 1:7, Pastor, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of His grace. Dahil sa biyaya, mayamang biyaya ng ating Panginoong Hesus, Ate Sol, Pastor, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Sa Colossians 1:14 sabi, in whom we have redemption, the forgiveness of our sins. Amen. So, totoo po yun. Kasi po, anak ko, kapag hindi ho natin po kasi alam na tayo po ay may nagbayad o tayo po ay pinatawad na, may naglinis ng ating pong mga kasalanan, nagdadala po kasi ito, Pastora Ate Sol, ng kondemnasyon. Tuloy, parang nawawalan ka ng peace of mind, Yes. hindi ka makatulog, hindi ka makakain, nawawalan ka ng kapayapaan. Alam mo naman si Satanas, yan ang gusto niya ninanakawan niya tayo Yes. Doon siya papasok para tayo po ay dayain. At kapag ikaw ay nalaman mo yung sarili, pag nagkamali ka, iniisip mo, paparusahan ka ng Diyos, hindi ka na mahal ng Diyos, dahil nagawa mo yon, ikukundina mo ngayon ang iyong sarili. So, automatic yon. Talo ka, siya ang nanalo, at mawawalan ka ng kapayapaan. Kaya po napakahalaga na dapat secure tayo. Dapat alam natin sa buhay natin na ikaw at ako, kahit na tayo po'y nagkamali, sino ba ang hindi nagkamali? Sabi naman ng Bible, lahat nagkasala. Walang nakarating o nakaabot sa kanyang kaluwalhatian. Kaya mahalaga po na ma-realize natin at malaman natin at matanggap natin sa buhay natin na merong nagpatawad. Amen. Parang halimbawa, Pastor, alam kong galit ka sa akin, siyempre wala akong peace. Pero kung alam ko na pinatawad mo na ako, Tama. mawawala yung guilt feeling ko. Doon magsisimula yung peace. Correct. Eh di lalo pa kung kay God tayo nagkasala at yung guilt feeling ay laging naandun, wala talaga yung peace. Amen. Amen. Correct. So, mas masarap lumapit sa Kanya. Yeah, dahil Oo. wala na yung guilt feeling, dahil alam mo nang totally, completely pinatawad. Pero kahit kailan natin Sola, hindi ako magagalit sa iyo. Pero napakagandang illustration noon, Mama. At saka, Ate Sol, pag alam mo, galit sa yung isang tao, di ka makalapit, di ba? Minsan, kailangan mo pa rin siya Nagalit siya, pero siya pa rin ang kailangan mo sa buhay mo. Pero hindi ka makalapit para humingi ng tulong. Kasi alam mo, oo, galit siya. Pero pag alam mong, yung taong yung kahit na may nagawa kang kasalanan sa kanya, Mahal ka pa rin. mahal ka pa rin at gusto ka pa rin tulungan, lalapit ka pa rin. Amen. Hindi ka mag-aatubili.
Okay. At ito pa po, mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig, hindi lamang po siya nagpatawad ng mga kasalanan. Siya po ay tinanggal din niya ang kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay. Romans 6:14 sabi, "For sin will not have dominion over you, for you are not under law, but under grace." Kapag nasa ilalim ka ng biyaya ng Panginoon, at tayo naman ay talagang biyaya lang naman talaga tayo. Yung kadakilaan, kagandahang loob ng ating Diyos, yun lang talagang ating pinanghahawakan. At dahil doon, sa kapangyarihan ng biyaya ng ating Diyos, wala na ring pangil ang kasalanan sa atin. Hindi kagaya nung after na sumaway si Adam, ay hindi man natin sinasadya o hindi pa nga tayo nakakagawa ng kasalanan, ay may kasalanang mana na tayo sa ating, may seed na kaagad tayo ng sin sa atin. Pero ngayon inalis yung seed na iyon, yung mismong ugat ang pinatay ng dugo ni Jesus doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo, at ngayon wala nang pangil ang kasalanan sa ating buhay. Kaya Pastor Aline, Ate Sol, siyempre, dito po hindi tayo nagtuturo na okay lang ang kasalanan. No. Hindi, o kinukonsinti natin ang kasalanan. Hindi po. Lagi natin tandaan, ang kasalanan talagang pahamak yan. Oo, talagang mapanganib yan, makamandag. Kaya nga, tinuturo natin dito ng isang tao na tunay, na nakaalam at nakatanggap ng biyaya at kahabagan ng Diyos, makakalaya ka sa kasalanan. Yes. Kasi sinabi, binasa kanina, sapagkat pag nalaman mong pinatawad ka at natanggap mo ang kahabagan at pagmamahal ng Diyos, ang sabi sa Romans 6:14, sin has no dominion over you. Kumbaga, mawawalan ka ng gana Ate Sol, mawawalan ka ng gana sa kasalanan. Kumbaga, wala na siyang pangil sa'yo. O, kumbaga, hindi katulad nun, hinahanap mo, pinupuntahan mo. Sinasadya mo. O, sinasadya mo. Ngayon, hindi. Kasi nga, sabi niya, because you are not under law. Sabi niya, you are not under law, but under grace. Yes. Kaya Pastor, tunay na yung pag-ibig ng Diyos makapangyarihan eh. Kasi pag naunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos at natanggap mo, yun yung mag-i-empower sa'yo eh. To live a peaceful life, to live right. Diba? To live right. Yun ang kayang gawin. At eto pa po, ang nagagawa ng forgiveness ng Lord. Sabi sa Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on the tree. Itong Galatians 3:13 nagsasabi sa atin na ano man yung curse of disobedience na natatanggap ng tao. Ano nga ba yung three major categories ng curses na tinatanggap ng tao dahil sa pagsuway? Curse of death, curse of sickness, and curse of poverty. Okay, ito yung mga three major na marami pa tong mga ugat-ugat na mga sumpa. Pero ang maganda sa ginawa ng Panginoon dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo, tinanggap na niya sa kanyang katawan ng lahat ng sumpa. Yung lahat ng hirap, sakit, parusa ng mga kasalanan natin, tinanggap na niya. So, hindi lang niya tayo pinatawad, kinuha pa niya ang punishment ng ating mga kasalanan. Pero ang tanong, naghihirap pa rin naman ng tao, nagkakasakit pa rin, namamatay. Pero ang mahalaga doon, hindi na siya ganun kamakamandag sa ating buhay. Kung magkaroon na tayo ng karamdaman, we have that assurance na ang Lord gusto niya tayong pagalingin. Isinandog niya ang kanyang buhay, banal niyang dugo, nasugatan ng kanyang katawan para sa ating kagalingan. So, you can live you can live in peace because you can be assured of His forgiveness. Kaya, yun yung parang bago natin iwanan yung Pastor Aline, kaya ho, magiging talaga pong mapayapa ang buhay natin sa pagtulog natin, sa pamahinga natin, kahit saan tayo magpunta, kahit ano man ang ating ginagawa, magiging mapayapa tayo in perfect peace kapag alam natin merong isang Diyos na nagpatawad sa atin. Amen. Kahit na maaaring sabihin nyo, Pastor, kahit na marami ako mga mga pangit ako mga past, yes. Pastor, kahit po meron ako nagawa malaking kasalanan, opo. Kaya nga po, yun po yung mahalaga eh. Dapat alam natin.
At ganun ka makapangyarihan, yung finished work of Christ doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Wala siyang pinipiling kasalanan na kayang patawarin. Ganun siya kadakila, ganun siya ka-great, ganun siya ka-powerful, that even your darkest sin, sabihin na nating pinakamabigat na kasalanan, kaya pong bayaran ng banal na dugo ni Jesus at kaya kanyang patawarin sa laki ng pag-ibig niya sa'yo. So you can live in peace. You can sleep at night na hindi ka nagkakaroon ng guilt feeling na baka parusahan ako sa ginawa kong kasalanan. Ang lagi po nating dapat maging attitude, God is so forgiving. God is a forgiving Father na ready siya laging magpatawad sa bawat isa sa atin. And you know, kapag nalaman mo na kaya kanyang patawarin, minamahal ka pa rin niya, yun naman yung mag-i-empower sa'yo not to sin no more. Okay, so to sin no more. Okay, so dadako tayo para matapos natin sa maikling oras. So number 2, in Christ, you can live in peace because you can be assured that Christ's power can make you whole. Alam niyo ba minsan, kaya tayo lumalakad na walang kapayapaan, kulang ako sa pera, kulang ako sa ganda, kulang ako sa talino, kulang ako sa kakayanan, kulang ako sa edukasyon, kulang ako sa koneksyon. But you know what? In Christ, you can be assured that His power can make you whole. Sabi po sa Colossians 2:10, in Him you are made full, F-U-L-L, puno, kompleto, who is the head of all principality and power. Sa King James Version po, sabi, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Sabi nga, if you have Christ, nasa iyo na ang lahat. Nasa iyo na ang lahat. Yan nga lagi na, pag na kay Kristo ka nasa iyo na ang lahat, kompleto. Nothing missing, nothing lacking. Si Kristo lang, sapat na. Diba? Sapat na sa'yo. Ito pa, bakit ka assured na ikaw ay kompleto, na ikaw ay buo? Kasi yung kapangyarihan, God is so mighty and powerful, at yung mighty and powerful anointed one, nandito sa trono ng puso mo. Ano pa yung hahanapin mo? Wala ka nang dapat katakutan. Sabi nga sa John 16:33, I have told you these things, that in me you may have peace. In the world you have oppression, but cheer up. I have overcome the world. Kung napagtagumpayan na niya ang mundo, anong parte ng mundo? Ano pang, yes. Amen, Ate Sol. Ano pa ang meron sa mundo na hindi natin kayang pagtagumpayan? Ang mananagumpay, eto na sa ating puso, nasa trono, ganun lang siya kalapit. Ate Sol? Amen. Kung kasama mo yung source, Amen. kung kasama mo yung source of joy, yung source of peace, Source of strength, Ate. wala ka nang hahanapin pa. Amen. Amen. At payapa Hindi ka kang lalakad. matatakot. Amen. Meron po akong message nung Sunday, nag-preach ako. Jesus is the light. Jesus is the light. Ang sabi ko doon, minsan pagka nasa dilim, yung biglang nag-brown out, tapos pati mga street lights na off. Parang hindi ka makahinga sa kwarto kasi parang ang dilim-dilim. Parang ang sikip-sikip. Pero pagka medyo may naaninag ka, kahit na yung maputing ulap, nakita mo, in the middle of the night, parang medyo unti-unting lumuluwag. Parang unti-unting lumuluwag ba yung kwarto? Tapos nag-a-adjust na yung iris mo, tapos parang unti-unti nakikita mo na yung, parang lumiliwanag na yung kwarto kahit na wala pang kuryente. So parang nakakaluwag ka. You know what? Ang sabi ko nga nung Sunday is, kapag nasa complete darkness ka ng buhay mo, parang sobrang dilim. Halimbawa ay nasa matindi kang karamdaman o nasa matinding problema o parang dead-end situation ka, pilitin mo pong hanapin ng spiritual eye mo, yung kapirasong liwanag. And before you know it, lumalaki yung liwanag na yon. At makikita mo, wala palang kwenta yung dilim na dumating sa buhay mo. Kasi maliit lang siya. Kasi subukan nyo lang na yung isang posporo, o
or lighter, ibukas mong ganon, puno na kaagad niya yung buong kwarto ng liwanag eh. Siksik na siya, lumalampas pa siya sa kabilang kwarto. So, ibig sabihin, yung napakaliit lang na kaliwanagan na narinig mo mula sa mabuting balita ng Panginoon, sapat na po para pagliwanagin niya ang madilim mong mundo. So, ano pa ba ang kulang? If Jesus, the light of the world, is in you, ano pa ang kulang sa buhay mo para ikaw ay mabuhay ng mapayapa even in the midst of circumstances, even in the midst of the storm, even in the midst of greatest turmoil of your buhay. O, diba? So, you can be assured that Christ's power can make you whole. Yan. So, dako tayo sa third point natin, Pastor, at gusto ko dito tayo talaga mag-focus. In Christ, you can live in peace because you have the assurance of salvation. Sa Hebrews 10:10 po, sabi, by God's will, we have been sanctified once and for all through the sacrifice of the body of Jesus, the Messiah. Si Jesus po, kapag ka binigyan ka ng salvation, hindi siya kagaya ng tao. Laban bawi. Ay, ayoko na, hindi na tayo magkaibigan, babawiin ko na lahat ng ibinigay ko. Si Jesus po, hindi ganon. Kapag sinabi niya. Pag nangako siya, tutuparin niya. Dahil, kung siya'y nangako, ang gusto niyang susunod na mangyari, yung makita niya yung katuparan ng kanyang mga ipinangako, fulfillment of His promise. At sabi nga lahat ng promises ng Lord sa atin ay yes and amen. Okay? And that includes the assurance of our salvation. Gusto kong basahin yung nasa Hebrews 9 verse 12. Sabi sa Hebrews 9 verse 12, not with blood of goats and calves, but with His own blood, He went into the most holy place once for all and secured our eternal redemption. Pastor, gusto kong i-share mo, bakit nasira ang curtain? Bakit nahati ang curtain doon sa Holy of Holies after sinabi ni Jesus on the cross, bago siya maputulan ng hininga, it is finished. Kumbaga, yun na yung Pastoralin, Ate Sol, yun na po yung katapusan ng sakripisyo ng tao. Kumbaga may nagbayad. Kasi nung araw, para mapawi o mabayaran ang iyong mga kasalanan, so kailangan nilang paulit-ulit na magpatay ng hayop. Imagine niyo yun, mga kapatid, kaibigan. Yeah. Kasi sprinkled nila yon dun sa mercy seat. Imagine niyo kung hanggang ngayon ginagawa po natin yung baka naman wala ng mga baka. Baka ubos na yung mga hayop dahil sa kakakatay natin. At hindi lang yun. At mabuti kung meron kang mga hayop. Paano kung butiki lang meron ka sa bahay? Mabuti sana, kapag nagkatay ka para i-sprinkle mo yung blood, pinatawad ka na forever. Kaso hindi Ang effectivity pa noon ay 1 year lang. After 1 year, ulit-ulit. Kaya sabi nila, yung mga priest doon nakatayo, kasi paulit-ulit sila nagpe-perform. Tapos sabi ng Bible, para sa hindi naman ikapagpapatawad ng kasalanan. So, paulit-ulit. So, nagkasala ang tao, magpapatay ka. Nagkasala ka uli, magpapatay ka uli. So, paulit-ulit yun, taon-taon. So, sabi ni Jesus, kaya yung binanggit niya kanina ni Pastor Alin, once and for all. siya minsan lang niyang ginawa. At yung minsan niyang ginawa ay sapat. At dahil sa ginawa niya tayong matuwid, magpakailanman. Amen. Amen. Amen, Pastor. At saka yung sinasabi kong nahati yung nasira yung curtain doon sa Holy of Holies, kasi hindi pwedeng pumunta ang mga tao sa Holy of Holies. Only the priests, high priest lang ang pwedeng pumunta doon, dahil kapag ang isang makasalanan ay pumunta doon, dumako sa kabanal-banalang dako, ay mamamatay. Because he cannot contain the glory and holiness of God. Ang maganda, noong kaya nawasak, ang significance noon is because of the blood of the Lamb na iniaalay dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo, maari na tayong makadako sa kanyang kabanal-banal to the Holy of Holies. Pwede na tayong pumunta without
guilt feelings. At saka yung walang stain. Kasi nilinis tayo ng banal na dugo ni Jesus. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for him who knew no sin, siya na walang kasalanan, naging kasalanan para tayong makasalanan, will become the righteousness of God in Christ. Hindi tayo nagiging righteous kasi sobrang marubdob tayong nagtitika at gumagawa tayo ng mabubuting gawa at nagkakaloob tayo ng malalaking halaga. Hindi po kayang bayaran ang righteousness ng Lord ng ganun-ganun lang. Ang pinambayad po sa righteousness of God in Christ ay walang iba kundi ang kabanal-banalang kamahal-mahalan niyang dugo. At yun lamang ang siyang pwedeng magbigay ng righteousness sa atin. We can only be righteous in the sight of God kapag nasa atin na ang dugo ng banal ng ating Panginoong Hesus, ang banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. And we can only receive the blood of Jesus kapag nanampalataya ka kay Jesus at ang tinapos niyang gawa dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo. And when you do that, salvation is for you. Pastor, di ba, salvation in Greek, soteria. Ano na nga ang soteria, Pastor? Soteria, in Greek, ang ibig sabihin ay deliverance. So, you are delivered from the power of darkness. Preservation. So, hindi ka magkakaroon ng eternal death, kundi mapipreserve ka, mabubuhay ka, magpakailanman. Okay? And, safety. So, you can be assured of God's protection sa lahat ng panahon. And salvation naman in Hebrew is Yeshua. Kaya nga yung pangalang Jesus is salvation. Kaya yun ang ipinangalan sa kanya nung siya'y naging tao. Because Yeshua means salvation. And salvation or Yeshua doesn't only mean deliverance or salvation. It also means welfare, health, victory, prosperity. So meaning, ang iyong salvation, hindi lang magbibigay sa'yo ng passport papunta sa langit o magbibigay ng susi sa gate ng heaven, kundi ito'y nagbibigay sa'yo buhay na ganap. At kasi siya habang ikaw ay nandito sa lupa. You can be assured of His prosperity. Ang prosperity ng Lord hindi pera-pera lang. Ang prosperity ng Lord is prosperity in every way. Yes, complete. Kaya nga sabi natin kanina, you are complete in Christ. Prosperous ka sa relationship, healthy ka sa pangangatawan, emotional, ipaprosper ka. Kaya nga yung prayer ni Paul sa 3 John verse 2, ang sabi that you also prosper in every way and that your soul may prosper. Ibig sabihin, yung prosperity mo is sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. And victory! Kaya nga kanina sabi natin, yung power ni Lord nasa iyo, na-overcome niya yung world. Okay, so bago po magbigay ng conclusion yung aking mga kasama, muli ko pong ibalik yung ating 3 points. In Christ, you can live in peace because number 1, you can be assured of His forgiveness. And number 2, you can live in peace in Christ because you can be assured that His power can make you whole. Nothing missing, nothing lacking. And the last one is, you can live in peace in Christ because you have the assurance of salvation. And basahin ko po yung isang verse sa Bible, sabi sa John chapter 14 verse 27. Peace I live with you, my peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So, ang kapayapaan pong sinasabi dito ay eirene or shalom in Hebrew, eirene in Greek, na ang ibig sabihin, hindi lamang po basta peace. Complete peace po, package po ito. Lahat po nakapaloob doon. Sabi doon, hindi ito kagaya ng ibinibigay ng mundo. Kasi ang kapayapaan na binibigay ng mundo, may kapayapaan ka lang kapag ka nandyan ang mabubuting bagay sa paligid mo.
Ang kapayapaan pong ito ay hindi namimili ng sitwasyon. You can have God's peace kahit na nasa gitna ka ng ipo-ipo na sinasabi ko. You can still have peace. So, any last words, Pastor Raul and Adsol? Amen. Dahil po yung complete source ng peace, yung complete source ng yung Jesus na totally nag-forgive sa atin, siya yung complete source of peace. Kaya we can live in complete peace because of Jesus. Amen. Amen. Masarap sa buhay, napakagaan ng buhay kapag si Kristo ang ating kasama at kaagapay. Gaano man kahirap ang ating sitwasyon, gaano man kakomplikado ang iyong pinagdadaanan, as long as alam mo na kasama mo siya, magiging maayos ang lahat ng bagay. Makakatulog ka ng maayos, makakakain ka ng maayos, dahil alam mo sa sarili mo merong nakaupo sa langit na nakatingin sa iyo, na tuwang-tuwa siya, na talagang gusto niyang ipadama sa iyo ang kanyang pagmamahal. Amen. Amen. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, magulang, mga anak, na nakinig po sa amin tonight, nais po namin kayong i-encourage na patuloy na angkinin ang kapayapaan na nanggagaling wala pong iba sa source nito at may akda nito ang ating Panginoong Hesus na siya nating Mesaya, ating tagapagligtas. Sa Kanya lang po talaga matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Iba po kasi kapag nabubuhay tayo in fear, wala tayong maa-accomplish. Mahina, malungkot, talo ka kaagad, wala ka nang matatakbo. Pero kapag ka po may kapayapaan ka, kahit maraming bagyo, amen, Ate Sol, maraming nakaabang kung ano-ano dyan, you can still run. Sabi nga sa Isaiah 40:31, kapag ka ikaw ay those who wait upon the Lord, wait doon is hope. Hope, ibig sabihin ng hope ay elpis, nang ibig sabihin ay cheerful and confident expectation of good na mangyayari sa buhay natin from the Lord because of Jesus. So kapag ka meron kang those who wait or those who hope upon the Lord, hindi ka mapapagod, shall renew your strength, you shall run and not weary, you shall walk and not faint. Wow, di ba? Kumabata siya. Yes. Kaya lahat po ng mga nakikinig, be strong, have peace, be joyful always, and be thankful. Ugaliin po natin maging magpasalamat kasi mahal na mahal po kayo ng ating Daddy Lord. Huwag niyo na po siyang tanungin kung gusto niyang mabuting buhay para sa inyo, kung gusto niya kayong pagalingin o gusto niyang masolusyonan ng problema mo. Dahil ang sagot niya, yes and amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pinagpala po kayo. Amen. Binabati ko po ulit kasi yung aking anak at si Grace at si Steel ay nakikinig. At hello po ulit sa aking kaisa-isang sweetheart na nasa La Union, si Edmond, diba? Amen. At hello din po kay Nanay Evelyn, kay Gigi, kay Tatay Ed. Hello po. Nandito na po ako ulit. Sama-sama po tayo ulit. Amen. Bye-bye. Ayan, muli po, binabati ko ang aking ninang ganda from Miami, Florida. Ninang Adeling Razon. Yan, hello, Ninang. At ang kanyang ate, si Ate Annie. It is very nice to see you again. At hello po sa aking napakagandang kapatid, Cynthia Taidy. Sa kamukha ko, Charmaine Taidy. At sa pinakamamahal kong Mami Helen. Taba mo. Announcement sa mga taga Light Center Pastors na pupunta ng Tagaytay. Magkita-kita po tayo ng 4 a.m. ng Monday sa Palihan Church. Okay, para tayo ay magsama-sama. Binabati ko po si Ate Mila Ongkinko at si AJ at si Aaron of Abukay. Hello, and thank you for listening. Advance happy birthday kay Steel at kay Dada at belated happy birthday kay Pastora Lynn at happy anniversary sa amin dalawa ngayong araw na ito. Yan. 21 years na kabutihan, katapatan ng Panginoon sa buhay namin. Thank God sa peace na binigay niya sa amin.
sa mga taga The Rock Christian Fellowship at sa Healthy Cooking Solutions of Sacramento. Hello po ulit. Ayan, thank you po sa The Rock Christian Fellowship, sa inyo pong panalangin, sa inyo pong encouragement, at sa inyo pong support at pagmamahal sa atin pong ministry dito po sa Pilipinas. Hello po! Maraming salamat po sa inyo. Nawa po ang pagpapala at kabutihan ng Panginoon ay palagi pong sumayin. Ayan, at nagpapasalamat din po kami sa lahat din po ng mga sumusuporta din po sa ministry, lalong-lalo na po si Ate Sol at saka si Kuya Edmond. Ayan, at sa lahat po ng mga nagmahal na nagbigay po ng aming keyboard at saka ng electric guitar. Kilala kayo ni Lord at si Lord ang bahalang magbigay sa inyo ng masaganang ani. We love you so much. Salamat ng marami sa inyo mga anak. Amen. Bago tayo magwakas, nagpapasalamat tayo sa Panginoon at patuloy nating wine-welcome si Ate Sol from Sacramento, California. Okay? At inaanyahan po namin kayo sa Sunday, 9:30 a.m. sa Blessed Beloved Favored Family Mission Ministries. Meron po tayong word celebration this coming Sunday, 9:30 a.m. sa third floor po ng SHP Building 2 sa Don Manuel Banson Avenue, sa taas po ng PS Bank, sa tapat ng China Bank. Ayan, inaanyayahan po namin kayo at makipamilya po kayo sa amin at patuloy na mag-celebrate ng kabutihan ng ating Panginoon. So, welcome po kayo at every Thursday po ang ating Grace Talk, 5:30 in the afternoon, same place po. Ayan, sa lahat po ng mga volunteers ng Relief, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagmamalasakit po natin at pagmamahal sa ministry para sa mga bata. Thank you at binabati ko po ang lahat ng mga taga Bontoc at Daligan, Bontoc and Sadanga Mountain Province, lalong-lalo na po yung mga teachers and principal na sumusuporta sa ministry po sa mga bata at sa mga police dyan po sa Bontoc Police Station. Thank you so much po sa inyo pong suporta. Ayan, thank you po sa inyong pakikinig. Muli po, ulit-ulitin po namin, mahal na mahal po kayo ng ating Daddy Lord. Noon, ngayon at magpakailanman, maging sino ka man, hindi siya titigil magmahal sa'yo, ni hindi siya mapapagod. Kahit tumigil ka pang maniwalang mahal ka niya, mahal na mahal ka pa rin ng ating Daddy Lord. Ugalin po nating makinig sa ating program. This is every Friday, 7 p.m. only here at 98.3 FM Smile Radio. At you can also listen to us via live streaming. At salamat sa mga nakinig sa atin ngayon via live streaming nanood. Ayan po, kumakaway po ako sa inyong lahat. Ugaliin po nating makinig sa ating program, #BBF, #Blessed, Beloved, and Favored. So patuloy po kayong makinig sa ating program, #BBF, dahil sa #BBF sigurado kayong may nagmamahal sa'yo!